Panginoon, baguhin mo anuman ang kailangang baguhin sa aming buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 14 to 17, and I read it for you. Then the disciples of John came to him saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to him, "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloak, for the patch pulls away from the cloak, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. Otherwise the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." Ano ang mga bagong alak na kailangan nating malaman sa buhay? Ano ang mga panibagong kaalaman at gawi na kailangan nating yakapin at isabuhay? May mga panahon sa ating buhay na tayo nakukulong sa kinabukasan. May mga panahon sa ating buhay na para bang tayo nakatali na sa nakaraan at hindi na tayo nagbubukas ng sarili para sa mga panibagong ideya o panibagong pamamaraan. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay isang paalala sa atin na maging bukas sa pagtatahi, sa paghahanap, sa pagsasabuhay ng mga bagong kaugalian, mga bagong pamamaraan. Hindi ito nangangahulugan na iiwan na lamang basta-basta ang nakaraan, kung hindi maging tapat sa pinagmulan, maging orihinal pa rin, at maging masigasig na ipagtanggol kung ano ang tunay na katuruan sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan. Kung inyo pong mapagmamasdan, hindi ho ba ang pangangaral dati at ang pag-evangelize ay sa pamamagitan lamang ng pagmimisyon, paglalakad, o kaya naman sa paghuhumilya, sa misa o sa pulpito? Ngunit sa panahon natin ngayon, sa pagdating ng makabagong teknolohiya, ng mga iba't ibang uri ng aplikasyon, ng mga social media, hindi ba ito'y mga mabubungang lugar na kung saan maipapahayag natin ang salita ng Diyos? Mga makabagong pamamaraan, ito'y pagmamatsyag at pagbabasa kung ano ang maaari nating gamitin sa modernong panahon. Ngunit, lagi nating tatandaan, maging tapat tayo sa katuruan ni Jesus. Yakapin natin ang mga makabagong pamamaraan kung ito ang makabubuti sa ating buhay at sa pagpapalabong ng ating pananampalataya. Huwag tayong magpatali sa nakaraan, hindi tayo lalago. Hindi uusad ang ating pananampalataya, hindi natin maaabutan ang mga tao tungkol kay Jesus. Manatiling bukas, yakapin ang mga makabagong pamamaraan, at higit sa lahat, maging tapat sa katuruan ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong mapagmahal, naway bigyan niyo po kami ng isang bukas na puso na nakahandang makinig sa iyong salita at maibahagi namin ito sa iba't ibang pamamaraan na aming alam. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.